Good morning po, Church. Good morning, New Creation in Christ Church. Batiin po muna natin yung mga katabi natin ng good morning and may the Lord bless you today. Good morning po sa lahat. And good morning din po sa lahat ng mga nanonood online sa kanilang mga bahay. Samahan niyo kami to worship the Lord. Sabi po sa Psalms 100, 1-2, shout for joy to the Lord, all the earth. Worship the Lord with gladness. Come before Him with joyful songs. Are we joyful today po? Yes! So let's all stand up and worship our God. Of the blind, there's no one like you.
God Almighty. God Almighty, Lord of glory, you have glory praise. God Almighty, God Almighty, Lord of glory, you have glory praise. God Almighty, God Almighty, Lord of glory, you have glory praise. I'm a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He goes in praise. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He goes in praise. You have glory praise. Yes, Lord, you glory praise. God, because you're my Savior, you're my only God, you're our only God, Panginoon, and we lift you up, Panginoon. You're our beautiful Savior. Holy and righteous, blessed Redeemer, the morning star. All the heavens shout your name. All creation to worship you. How wonderful, how beautiful, name above everything, exalted high. How wonderful, how
sing forever. Jesus, I love you. Yes, I love you, Lord. Jesus, I love you. I will sing. I will sing forever. Jesus, I love you. Yes, declare His love. Jesus, I love you. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Sing His love. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. How beautiful name above every name, exalted high. How beautiful, Jesus, your name above every name, Jesus, perfection, I'm lost in your peace. Your faithfulness sings over me. Your love is the light of my soul, and I lift my eyes to you, Creator of the world. And I stand in awe of you, of your glory.
worship to the Lord. Sing hallelujah. Hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah. Sing hallelujah. As we sing hallelujah to you, Lord. We sing praises to you, Lord. We sing our heart out for you, Panginoon. We lift you up in everything we do, Lord. Yes, we continue the day with you, Panginoon, Lord. Patuloy niyo po kami i-bless at ingatan, Panginoon. Let your word reach our hearts, Lord, and touch our lives. We lift you up everything, Jesus. We lift you up everything, our God. We thank you. We bless your name. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning. Okay, dito natin, palakasin natin. Magandang umaga po sa inyo lahat. Good morning. Good morning po. At salamat sa Panginoon sapagkat alam ko po na makikita natin maganda ang panahon. Alam po at talagang ang Panginoon ay nagbibigay ng biyaya at kagandahan sa kanyang mga anak, sa fellowship, at lalo na po sa mag-aaral ng kanyang mga salita. Sabihin natin sa mga katabi natin, pagpalain ka ng Panginoon sa umagang ito. May the Lord again bless you today. Okay. Ang isa pong core values natin ngayong umaga ay talagang angkop po sa atin dahil tayo po ay isang church na isang pamilya. Pangalawa, marami po sa atin dito. Ang iba ay kumpletong pamilya. Ang iba ay talaga namang meron po dito mga asawa at mga anak. Kaya ang topic ko ay community and families. Sabi nyo nga, community and families. Ang pinag-uusapan po natin dito ay ang pamilya natin plus ang pamilya bilang iglesia. Kasi tayo po actually ay isa ring pamilya.
Amen po? Kasi meron po tayong iisang dugo. Ang dugong yan ay yung dugo ng ating Panginoon Kristo na siya nagbigay sa atin ng kaligtasan at kapatawaran at relasyon natin sa Panginoon at relasyon natin sa iba. Kaya kung mapupunta man ako sa family as a unit or a family as a church, pareho po yung ating pinag-uusapan. No? Ang kaiba lang sapagkat ang ating Ama dito sa lupa ay of course kapwa po natin na nilikha. Pero sa church, ang ating Ama ay walang iba kung hindi ang ating Diyos Ama. Talking about family, ewan ko kung napanood niyo po yung pinikulang Family Trap. Tama ba? Ano? Hindi yun. Family, yung parent trap, sorry. Medyo luma na yun, okay? Parent trap. Tanong ko nga kung sino dito yung may edad na. Napanood nga si Dan, napanood yan. Parent trap. Okay, ito tayo, no? Tatlo lang tayo nakapanood. Yung hindi pa nakapanood, pakitaas nga. Okay. Meron ako CD. No? Iramin niyo sa akin. Pero dito, nabili pa ako. Kasi inuunit-unit namin, no? Tapos, nung kami nasakyan, pinanood ulit namin, pinanood ulit naman, natutuwa ako. Ikukwento ko, okay? May klila, ang istorya. Ang istorya po ay merong mag-asawa, isang Amerikano at saka siguro European siya kasi taga-Italy kung ako nagkakamali. Ang nangyari, nagkahiwalay sila. Hindi sila divorce or whatever, but sa kwento po, nagsimula, nagkahiwalay sila. May anak silang kambal na babae. No? Akala ko nga, totoong kambal yun, pero alam mo naman namin, nagagawa. No? Pero, ang nangyari, ito sa anak nilang kambal, sa kwento po, napunta yung isa doon sa nanay, yung isa ay napunta sa tatay. At magkamukha sila. At pagkatapos, lumipas ang panahon, yung kambal nagkita sa camp. Nagulat sila. At pagkatapos, nagkakwentuhan sila, nalaman nila na sila ay magkapatid. Kasi, kita-kita, may dala silang picture. Yung picture, hati. Para magkasama na, pagkatapos siguro na naghiwalay, pinunit. Dala yung isa, alate, dala isa. Sabi niya, ay, may picture of my parent. Sabi niya, kinakabahan sila. Sabi niya, makikita nila. Sabi niya, pagkitang gano'n, pati yung punit, sakto. Nung pinagdikit, talagang umiyak sila, magulang nila. Ang kwento, ang problema, magkahiwalay sila. Nagkaroon sila ng pag-iisip, sabi niya, paano natin sila mapagbabalik? Ganda ng kwento eh. Hindi ko naman nabuod lang to ha. Pagkatapos, ang ginawa nila ng isip, nag-switch sila. Pag uwi, yung isa, umuwi ng Amerika, na taga London, yung isa naman sa Amerika siya nakatira, umuwi dito sa Europe, hindi na malayo ng magulang. Unti-unti nakikita nila parang magkakaiba eh, no? Yung kanilang mga kilos, pero hindi nila nawalaan. Hanggang gumawa sila ng paraan at pagkatapos, to make the story short, ano nangyari? Nagkabuo sila. Yun ang layunin, di ba? Minsan may nangyayaring ganyan. Hindi ko alam kung yan ito talaga nangyari, pero palagay ko may pangyayaring ganyan. No? Napakaganda. Hindi maiwasan minsan ang mga magulang ay nagkakaroon ng paghiwalay sa iba't ibang sirkunas. Meron din mga pagkakataon, napakagandang tingnan na sila ay mabuo. Okay. Meron ako dito ng mga quotes, hindi pinilagay kasi mahaba yung aking mga slides about family. Okay? Ang pangalan nito, Peter Bappen, it didn't matter how big our house was, it mattered that there was love in it. Sa Tagalog, kahit ang bahay, hindi malaki o maliit, ang mahalaga mayroong pag-ibig. Call it a clan, call it a network, call it a tribe, call it a family, whatever you call it, whoever you are, you need one. Kaya feeling nyo wala kayong pamilya, nag-iisa na lang kayo sa mundo, ang church, family natin. So, ang point, you need one.
David Ogden, sabi niya, family means nobody gets left behind or forgotten. Kaya itong mga prinsipyong ito, napakagandang i-apply at tinuturo yan ng banal na kasulatan sa church. Ang sabi, nobody gets left behind or forgotten. Kaya talagang dapat po, sensitibo tayo kahit sa isa't isa, lalo na sa church. Wala tayong kinaliligtaan. Lahat sila ay kasama. Hindi natin sila nalilimutan. No? Kahit sa pagbati, pag-aalala, pag-text, pag-message, hindi po natin sila nalilimutan. Amen po? Itong isa, Coco ang pangalan. Hindi ko alam kung si Coco Martin to, pero Coco lang nakalagay. Ang sabi, we may have our differences, but nothing more important than family. Kasi nga naman, kahit totoo, isa tayo sa pamilya natin, mismo sa ating pamilya, may differences tayo. At nagkakaroon minsan tayo ng mga ibang problema, mga issues, pero lalo na, pag titignan natin sa church, kaya talagang pag-aaralan natin mamaya, titingnan natin, talagang it takes effort na talagang tayo po ay gagawin natin na tayo po ay lalong magiging isa. The bond that links your true family is not one of blood, ang sinasabi kong blood dito yung physical blood, but of respect and joy in each other's life. So nandun po yung respect. A happy family is but an earlier heaven. Ito gusto ko ito i-click. Ang nasabi po si George Bernard Shaw, kilala natin yun. Ang sabi niya, a happy family is but an earlier heaven. Di ba? Ang masaya. Eh pag hindi masaya, ganito. A happy family is but an earlier heaven. Merong gano'n. Lisa Witt, ang sabi niya, being a family means you are part of something very wonderful. It means you will love and be loved for the rest of your life. Totoo nga naman, no? Kasi ako, halimbawa, 65 na, may pamilya tayo at maging sa aking mga magulang, tumanda sila at tumatanda tayo, merong nagmamahal sa atin. Gusto niyo po ba yun? Yung parang nag-i-exit ka na sa mundo pero umiyak sila sapagkat marami nagmamahal sa iyo. Hanggang ikay tumanda at talagang nandoon. Kaysa tayo ay mag-i-exit, nagagalit. Gayahin natin si Dolphy. Sino ba yung si Dolphy o si Panchito o si ano? Nung nililibig yung kamag-ano, kaibigan, isama nyo namin dyan, isa naman, tinulak. Ano ba yan? Nakakatuwa. Pero kung tutunan natin, malaking bagay na kung saan yung pag-ibig sa atin ng ating pamilya. Kahit mahirap ang buhay, napakasarap. Happiness is having a large, loving, caring, close-knit family in another city. Ang muli po natin si Brad Pitt. A family is a risky venture because the greater the love, the greater the loss. Napaliwanag ko yan. That's the trait of but I'll take it all. Siya naman, kapag mahal natin ang isa't isa, pamilya natin, minsan, pag nawala, nag-abroad, umalis, ang lungkot. Kaya nahirapan tayo. Pero sabi, Brad Pitt, gusto ko yan. Kasi pag tunay ang pag-ibig at malalim, minsan talagang masakit. Pero yung dulot na kaligayahan at kagandahan nito ay napakaganda. Gusto niyo po ba may dagdag na pamilya kung may pamilya na kayo? Parang yes. Maliit pa ako, dahil sa may pamilya po kami, pag titingnan ko po, maging sa buhay ko ngayon, natutuwa ako sapagkat nadadagdag yung aking mga pamilya. Pamilya ko na rin sila. Hindi kami magkasama sa bahay, sila din. Pero bakit ganun? Kapag may problema sila, malungkot sila, nadadamay tayo. Kasi nandoon na rin yung relasyon po natin sa isa't isa. Kasi tayo po isang pamilya. So, kung isang pamilya tayo, pag may nawawala, hinahanap po ba natin? Yes, no? At nag-aalala tayo lalo pag matagal na.
hinahanap natin sapagkat isang pamilya. Layunin po natin sa bagay ito, community and families, na maramdaman po natin yan. Fostering a loving, ito yung values po natin. Ibig sabihin, gusto natin makita sa church. And supportive Christian environment that cares for one another as individuals and as families and reaches out to those in need. Kami pong sumasama-sama pong ginawa yan, kasama ng kapatid na Dylan. Ang gusto po natin na encourage natin na dito sa church ay meron pong environment that cares for one another as individuals and as families and reaches out to those in need. So yan po yung gusto natin makita. Pag may pangailangan ng mga kapatid, pag meron silang karamdaman, pag meron silang problema, ay alam natin, tinutulungan po natin. Yan po ay actually very, very biblical. Yan ang ginawa ng ating Panginoon. Christian community and families is not only vital to our spiritual health, it is vital to our mission and ministry as Christians. So hindi lamang pala doon sa tinatawag na spiritual health. Napakahalaga po na mayroong healthy family as a church para po sa mission at saka para sa ministry. So, ibig sabihin, ang hirap mag-ministry, mag-start ng ministry kapag wala tayong relasyon. O kaya, hati-hati tayo. O kaya, hindi maganda yung ating pakikisama sa isa't isa. Halimbawa po, last Sunday, we talk about discipleship. At ngayon po, medyo magsisimula kami. Yung iba sa amin, siguro, pang-unti-unti, kukunin namin. So, lalong ma-develop yung relasyon namin. Pero mas mahirapan kung tayo po ay walang ganong feeling na nais natin na makasama yung ating mga kapatid. So yan po ang gusto natin, yung families ay magkaroon ng mission at saka po ng ministry. To be part of a family or a community is vitally important for our personal well-being. No man is an island. No man stands alone. We cannot survive without other people. Kaya po napakalaga po. Kasama talaga yan. Kasi dinisign po tayo ng Diyos na talagang merong kasama. Si Adan ang unang nilikha. Tama. Nung siya'y nandun, hindi ko alam kung ilang araw na, buwan, taon, kasi yun ang natin alam. And then nakita ng Diyos, si Adan, nag-iisa. Then ang sabi ng Panginoon, hindi maganda na siya ay nag-iisa. Then of course, lumikha siya, sino yun? Si Eva. Tayo man, yung mga single, wala man tayong pamilya at boyfriend at asawa, sa church, ayaw ng Panginoon na ikaw ay nag-iisa. Well, in a sense, meron kang family sapagkat magulang, kapatid natin, bahagi sila, pamilya po natin sila. Pero sa church, tayo po ay isang pamilya. Kaya, napakaganda. Hindi po natin kaya mamuhay na mag-isa. Tanungin ko nga, gusto niyo po ba mag-isa na kayo sa buhay? Gusto niyo kasama niyo kapatid niyo? Minsan, kabarkada niyo yung pinsan mo, di ba? O kaya, minsan, yung magulang mo, di ba? Kayo yung umaalis. Minsan maganda yung nag-iisa, pero hindi po healthy ang palaging nag-iisa. Masarap kung may kasama. Amen? So, yun po yung ating isa. Then, community and families. Ito po yung maganda. Family and community are always opportunity in Christian organization or congregation. Opportunity yan. Kapag ang church, di ba, nagsama-sama, nandiyan ang opportunity na meron tayong pamilya. But it takes effort, to become a family of God and a family of believers. It takes the readiness for people to become involved beyond the Sunday morning worship. Actually, ito po, nakita ko doon sa isang pastor sa church, inilagay niya ito, sabi ko, tama ito . It takes a commitment to learn together and serve together. To be open and trusting, it is important for us to never betray or trust
atras or take advantage of one's weakness. Kasi kadalasan po, hindi automatic na kapag ikaw ay tumanggap, nabautismuhan, pumunta sa church, may pamilya ka na. Kasi pwedeng ang feeling mo o kaya yung iba, parang isolated ka o stranger ka. May ganyan po na kahit matagal na sa church, hindi niya pa feel. Hindi natin alam kung tayo o siya na maaari sigurong lumalay, no? Pero hindi siya healthy. Ang gusto ng Panginoon, tayo po'y pinagsama-sama. Tinawag na tayong isang body, di ba? So a church is called actually a body. Ang katawan, naiisa, iba't ibang function. Tinawag din po siya tayong building, isang building na tinatayo. So yun pa rin. Tinawag din na bride ng ating Panginoon. So ang daming larawan sa banal na kasulatan, yung church o yung mga alagad ng ating Panginoon bilang isang pamilya. And of course, yung pong family, yan po ay very biblical na isang patotoo, isang illustration or analogy ng pong ng church. So tayo po ay isang pamilya. Kaya kailangan po, minsan, effort, po nandun. God's church, ano po sabi, is supposed to be a group of people in relationship who do life together. Relationships are fundamental because the gospel gets lived out within those relationships. Real life can be lived out when we are abiding in relationship with each other. This is where we learn to use and put on practice the fruit of the Spirit that God has placed to us. Kaya ang ine-emphasize ko dyan ay yung ating relasyon. People in relationship. Kaya po, imposible na tayo po ay kumilala sa ating Panginoon, sumampalataya, pinautismuhan, pagkatapos wala po tayong relasyon. Hindi lamang po relasyon natin sa Diyos, kung hindi tayo po ay merong relasyon sa ating mga kapatid. Yung church as a family, God calls His church the family of God. Ano pong tawag sa church? The family of God. Naalala ko sa GCF ay kapag merong silang mga first time na mga bagong umaten, kinakantahan po sila nung kanta yun ng yun. Anong kanta yun? Welcome to the family. Welcome to the family. Sa pagkatas kinakamayan nila. Ang point dun, pag may dumating, welcome to the family. Kahit na sabihin natin, hindi pa natin siya ganong kilala, siguro maaaring hindi pa siya ganon kakumitit, maging sa Panginoon, at pananampalataya, but still, pwedeng pamilya. Tayo. May dagdag ako. Yung po bang ating pamilya ay kasama rito, talaga po bang ang trato natin sa kanilang pamilya? Yes, as a church. Masigit pa. Ito pa ang dagdag. Paano po yung extended family nila? Pamilya din ba natin? Actually, pag titingnan natin, hindi natin may iwasan na hindi lamang sa loob po ng building na to, yung relasyon natin, kahit na hindi pa sila umaatin. Kaya po, halimbawa po bilang kami ni Wyatt at ibang mga kapatid at mga leader, yung mga kamag-anak nila, mga kaibigan nila, kilala ko rin kahit wala po sa church. Bakit po? Kasi extended family nila eh. At minsan, meron po tayong natutulungan ng mga kapatid, kamag-anak nila at kaibigan, sapagkat hindi kulang dito sa loob ng iglesia natin ang ating relasyon. At bawal at hindi magandang sabihin, bakit natin namin, hindi man natin member? Member po natin sila, hindi sila umaatin. Higit pa, sapagkat sila po ay extended family nila. Ang kapatid ni Kuya Rudy, ang kamag-anak niya, maging ang sino man dito ituturo ko, bahagi. Kasi kapag may problema po kayo sa inyong pamilya
na anak ninyo na abroad o saan man, sigurado malalaman namin. Tama po. Kapag merong mga batusan, merong sakit, at ano man ang mangyari sa kanila, sigurado po ipapanalangin natin. At kung may pagkakataon tayo po itutulong, tumutulong po tayo. Amen po. Actually po, sinasabi ko, talagang totoong nangyayari po yan sa karanasan namin. Maraming mga prayer request minsan at sineshare po sa amin, wala dito. Pero pag dumating dito at pumunta sa Pilipinas at ito, dumarating dito. Kaya ang pinakamaganda, talagang sundin natin ang sinasabi ng banal na kasulatan. Open-hearted, diba? Open minds, open hands. Bukas yung ating kamay. Wala tayong barrier, walang harang. Kaya kung titingnan natin ang mga bangko natin, walang harang, no? Maganda nga pag ako nagpagawa ng church, bilog. Para lahat kayo nagkikita-kita. No? In fact, nung nagkasal si Kuya Dave, naalala ko, gusto niya yung kinasal, nakaharap sa tao eh. Kasi kalimitan, nakatalikod eh. Sabi niya, gusto ko kasi kayo yung magandang nakikita. Kasi may relasyon po sila dun eh. No? Na para bang pag kinakasal, sila lang. Bahagi tayong lahat eh, nagkakaroon ng mga dagdag na pamilya. Kaya ang ganda. Kaya pag nagpagawa tayo ng church, o kaya, ayoko nang dagdagan, ano? Pero ibig sabihin, pabilog, magkaharap, magkatabi, no? Aalisin natin yung nakakaroon yung table na yun. Mamaya din, buhatin natin yung ilagay natin sa gilid. Kasi po, nagpapakita, isa po tayo eh. All out tayo. Wala tayong bagay na kung saan na dapat tumahat lang sa atin. Ano po? Eto. Hindi pa pala ako tapos doon, ano? The early church met together in the temple courts, but also met together in homes. Sa Bible po, sa New Testament, nakita natin, yung mga alagad, nagkikita-kita sila sa templo. Tulad dito, tawag na natin dito, templo. Kapag tayo ay talagang nahirapan sa paghahanap, tatanong kung ano man, bilhin na lang natin to. Kuya, bilhin mo na lang. Okay? At dito tayo, kasi maganda naman to, kasi laki rin naman to. No? At merong babado. No? At pagkatapos ang sabi, but also they met in homes. So kasama yung bahay. Alam mo, ang maganda kapag minsan napunta ka sa bahay, siyempre po, halos lahat kayo, alam ko yung bahay, kahit po yung dati. Ano po, siyempre kayo po yung unang pumupunta eh. Kumbaga pag may gera, kami po nauna. No? Minsan mauna naman kayo. So, nananaan ko, kaya po, lahat ng halos tao, alam ko po yung mga bahay namin, bahay ninyo. Ngayon, ang sabi, pati pala sa bahay kasama, may templo tayo, may bahay. Kaya parang ang bahay natin, parang church. Ang maganda, kapag pumunta ka sa isang kapatid sa bahay, sigurado kung may kasambahay siya, may kasama siya, may kapatid, mamimit mo siya. Tama ba? At ang ganda, baka nga later, mahihiyain mo nung hindi na yan, namit mo, sumama na. Alam mo, minsan, gumagawa ang Panginoon ng mga ganun pagkakataon. Ang sarap. Kaya kung kayo merong dedication, nagpatayo kayo ng bahay, kung ano man, at ipag-pray o i-dedicate, sabihin niyo sa akin, ha? Tapos hindi nyo na rin ako ng bahay. Ha? Kasi nakakamit eh, nakakapag-share. At kaya ko po, kahit saan man yan, gusto kong puntahan. Si Kuya, i-dedicate na natin ba? Hindi, i-dedicate nyo na po. Kasi baka imbitahin mo ako. Bili mo ako ticket. Ang ibig sabihin, nakakatuwa, kasi pag pumunta ka, nagpapasalamat ka na sa lugar, may fellowship na, may pagkain na, na-meet mo pa yung mga kapatid at mga kamag-anakan niya. Napakasarap. Kaya po, kung meron mga mas malaking pamilya dito, siyempre ako po yun. Mila naglilingkod sa inyo. Kasi marami po ako kilala sa mga extended family na kilala ko yung iba po ay hindi. Kahit po sila mag-abroad pagkatapos namin dito. Interesado po kami sa inyo. Una kang pagkakataon dito, pangalawa, gusto namin babalikan. At dahil nandito ka, makakainin ka namin ng burger. At ang sabi po, ito, when they devoted to keep abiding in relationships, they became spiritual family, and following, we see them exhibiting many of the characteristics of family. Tama naman. They ate together, shared their possessions,
and even sold their possessions if needed to take care of each other. They focus on the Word of God and the teachings of the Apostles. Di ba sa Acts chapter 4, Acts chapter 2 and 4, at tuloy-tuloy pa, sila ay sama-samang fellowship, nag-aaral, nananalangin, nag-Lord Supper, at pagkatapos nag-aaral ng salita ng Diyos, nagpe-pray, at pagkatapos po sila nagtutulungan. Tinignan po namin sa pag-aaral sa Bible, bakit sila ay nagbenta ng lupa, ng bahay, o siguro kalimitan ng bahay. Tapos, binigay nila sa pana ng apostol. At pagkatapos, marami, binibili nila ng pagkain, pinapakain nila ng mga Christian. Bakit? Wala ba silang bahay? Yung pala, meron sa history nila, during Pentecost, nagpupuntahan ng mga tao kasi fiesta yan, doon sa Jerusalem, nung bumaba yung Holy Spirit. At pagkatapos, nakakilala sila, na-convert sila sa ating Panginoon, ang sabi po, marami sa kanila hindi na umuwi. Alam niyo kung bakit? Kasi, first time, naranasan nila yung espiritu ng napakagandang relasyon bilang magkakapatid sa Panginoon. Sama-sama sila sa pagkain, sa panalangin, pagtuturo, sabik na sabik sila. Kaya, ang sabi po doon, hindi sila umuwi, nakikita po sila doon sa mga bahay ng mga ibang kapatid. Eh, ang problema, minsan, wala sila. Nahirap po yung mga economy, kaya yung ibang may kaya, ibinibenta yung lote, katulad ni Barnabas, pagkatapos binibigay sa mga alagad. Kaya makita natin, pagdating Acts chapter 7, may mga deacons na alala nyo. Tapos nagdi-distribute sila. May konti niyang sigalot dahil yung mga Hellenistic Jews at saka yung talagang mga Hudyo, medyo sabi, bakit yung rasyon namin konti? May ganung issue Kaya pinag-usapan po nila, tinawag sa mga alagad, kaya kumuha po sila ng mga deacons para ayusin. Diba? Pero ang point ko po doon, kahit po pahirap, sama-sama sila, nagtulungan sila. Hindi po natin alam kung darating po sa atin yan, marami nagsasabi, darating na ang Panginoon. Okay na, praise the Lord. Meron din naman point na kung saan, baka may mga sufferings pa tayo, may pagkakataon sama-sama tayo. Kaya napakaganda, aware tayo, alam natin yung mga bagay na yan. Ang tanong lang, handa ba tayo dyan? Kung saan, bukas tayo sa pangailangan ng iba, panalangin, at iba pa. At kaya yun po yung nangyari. Matatapos na po tayo. Okay? 1 Timothy chapter 5, ito po yung nakita kung parang makikita natin sa church, may pamilya. At sa church, may ganitong mga tao. Tingnan natin kung meron tayo rito. Okay? Sabi po ni Pablo kay Timothy, kasi makikita mo rito talaga, pag pamilya, ganito mangyayari. Do not rebuke an older man, masahin ko muna na, but exhort him as a father, a younger man as a brothers, older women as mothers, younger women as sisters, with all purity. All are widows who are really widows, but if any widow has children or grandchildren, let them first learn to show piety at home, and to repay their parents, for this is good and acceptable before God. Now she who is really a widow and left alone, trusts in God and continues in supplications and prayers night and day. Ituloy niyo po, verse 6. But, okay. So, pinutol ko lang po doon na tingnan po natin yung mga tao rito. Kasi mga tao yan, pero iba't iba yung kalagayan. Okay, tingnan natin. Yung una, meron pong binanggit, ano po yun? Sino po yun? Older man. Malitan natin. Do not rebuke senior citizen. So, nagpili na natin siguro older man, but exhort him as a father. So, mayroong family orientation, di ba? May family na makikita natin na kung mayroong matatanda na, senior na, kung mayroong mga senior, at kung meron siya sigurong maaring pagkakamali at pagkukulang, sasabihan ng mas bata na mayroong paggalang.
So, pag titingnan natin, yung prinsipyo, itatrato natin siya ng ano? Ng tatay. Di ba? Exhort him as a, ano? Father. Ano? Sino po rito ang senior na? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, ano? Ako, 7, 8, siyam. Senior ka na, hindi pa, di ba? Itong bata mo na, senior. So, ayun. At saka sa likod, oy. Ayun, 1, yan. Okay, marami na, no? Yung iba ay hindi pa senior. Mukha lang senior, pero senior sila. Now, may mas matatanda pa po sa amin o mas senior pa sa amin. But we treat them as a father. Kaya yung mas younger, lalo na, sa church, yung mga senior at may edad, itatrato natin sila na parang mga magulang natin. Lahat ng respect at honor at lahat, ibibigay po natin sa kanila. In a sense, sa mga Pilipino, magaling tayo dyan, di ba? Sa mga may edad po at opo. Kasi napalaki tayo ganun. Kaya kahit saan tayo makita, hindi man natin kilala at kamag-anak, di ba? Sa isang lugar, sa Jollibee, sa McDo, sa ano, pag may edad, di ba? Ino-honor natin. Alam mo, matuwa ako, sa kasi may nag-upload, di ko alam sa Facebook o ano, pinakita ng mga parang Japanese o Korean, parang pinagkumpara, American pala, naalala ko Amerikano. Nakuha na niya nung pumunta siya rito. Kasi yung mga puti, minsan, pagka may nag-uusap, ganun lang. Pero ang mga Pilipino, yumuyok muna, ganun. Lahat. So, kita nila, ang point niya, ganun tayo kagagalang. Alam mo, kung titingnan natin, ang Korean, mga Korean, palagay ko, Japanese, pero Korean ko kasi madalas sa atin nakita, mas magalang po sila sobra. Kapag elderly, kapag nasa kainan at nakaupo na, wala pa yung mga senior o matanda, hindi sila kakain. Pag dumating sa pinto, ano yun, hindi ng pamilya yun, mga gatherings yun. Tatayo pa yun. Kala mo, presidente, ano pumasok. Kapag may pinakuha o mag-aabot ka, mapupunan niyo po ba? Hindi po isang kamay. 2 kamay. Napunan niyo? Pag nag-abot, 2. Kasi sa kanila, disrespect kapag isa lang. At usually, minsan, hindi tumitingin sa mga mata. Nakabila na kayo mo, di ba? Mapapanood nyo nga sa drama no? Yes, anyong. Pero ano yun yung tumatawag sa cellphone yun, o kaya sa ano, no? Yes, anyong. Kumbaga, nakaano na, pero yumuyuko pa. Napakaganda, di ba? Na yung ating mga elders ay ginagalang natin. Lalo pa kung mga magulang natin. Then, nakikita po natin, diba, mayroong younger men, o younger men muna, as brothers. Sino dito yung kasama kong younger men? O younger men. Pakita sa kamay kung young ka pa. Younger men. Yan, dito mayroong 4. Diba? Okay? Younger men. O nga pala, 5. Younger men. O ikaw okay, younger ka pa. Sa likod, may younger men? Si Sam? O nga pala, si Sam. Young talaga yan, Sino? Si Jin, young pa yan. Okay? At saka siyempre, nasa likod ni, si Ezekiel. Ayan. Okay? Si Tuyam, at saka siyempre si Sunny, So, magkakasama kaming younger men. Marami tayo, Ibig sabihin, anong itatrato natin sa kanila? Tayo naman po. As brothers. So, kapatid sila. So, kayo, mga kapatid, whether sila po ay regular dito, o first time, o whatever, brother natin. Kapatid. In fact, nilikha tayo ng Diyos. Lalo pa kung sila ay sumampalataya sa ating Panginoon. Sila ay kapatid. Pagkatapos po, merong older women. Ayoko nang tanungin kung sino dito, So, alam nyo na yun, Pero ang sabi, as mothers. So, nanay po kayo. Mga nanay kayo. Kaya yung mga older na natin, mga nanay or tatay natin na mas edad,
kapag tayo ay lumabas, dapat nakikita natin, una sila, ginagabayan natin sila. No? Pinakikita natin, no? Na sila ay nanay natin at tatay. Younger women, meron na ba dito? Younger women? Yes, una ka, no? Younger women. Baba sila. Naging young kayo, ha? Okay, ha? Yeah. Siyempre, si Kate, young pa yan, ha? Dito, eto si Ella, okay? Ay, mga nasa likod, young ka pa, ha? Very young. So, okay. At saka si Ate D, young in heart, okay? But, yeah. Ibig sabihin, lahat kayo, young. Anong trato namin sa iyo? Ayun, sisters, kapatid natin. Kaya pala, minsan, kahit na hindi namin pinalap, merong kuya naman, ate. Di ba, nagtatawagan no? Kasi, kultura natin yun. So, sisters sila. Ito pa, ang sabi, tatrato natin, with all purity. Ako gusto ko yung dagdag na yun. We will treat younger women as sisters with all purity. Ibig sabihin, may kalinisan. Lalo na sa mga lalaki, di ba? Lalo na younger men, etc., maging sa amin, itatrato namin kayo hindi lamang respect, but with all purity. In fact, kahit po minsan, kaya sa mga leader, sa mga pastor, o sa mga miyembro, minsan sa mga young people, lalo na, may mga nakikita ko, hindi naman sa atin, mga close, kung tutusin, pero mga lalaki at babae, hindi mo alam kung nagte-take advantage o hindi. Minsan, minakita ko, inaakbayan pa ng parang leader, yung isang younger na nilapitan siya ng isang kapatid, sabi niya, palapitan mo yan, Bakit? Hindi maganda yun, with all purity. Hindi tayo nag-iisip ng masama sa kanya. Ginagawa natin yung pagkakataon na kung saan iniingatan natin sila. Bakit? Sapagkat ginagalang po natin sila bilang ating kapatid na po with all purity. Okay, yung mali, hindi ko babasahin, pero meron isa dito. Honor, sino yun? Sorry, nandito ha. Okay. Honor widows who are really widows. Bakit? Meron magigitan na ito. Actually, basahin niya, meron po talagang parang pinakarakterize niya, yun dapat tulungan din ng church. Okay. So, tingnan muna natin dito. Dito ba sa church merong widow at saka widower? Tama ba ako? Balong babae at balong lalaki. Okay. Pwede bang tumayo yung mga widow? Pwede ba? Kayo. Lalaki? Lalaki? Babae. Sige. Kaya pakitingnan natin. Mga balo. At saka widower. Yan. O, tinan mo ha. Bibilangin ko. Okay. Kasi sa Pasko, bibigyan namin kayo. Okay. O, sinabi niya natin ha. Okay ha. Wala sila sereno. Rap ha. Ito ha. Yung mga widow natin. Para lang tumayo. Kayo. Isa, dalawa, tatlo. Tumayo ka. Wala ka. Sige. Tumayo ka yan. 4, 5, 6, 7. Wala dyan? Okay. Thank you. Buhay pa. Okay. Ngayon, kasi yung widow, talagang may asawa siya, kalimitan, namatay. Iba naman yung separated. Hindi siya widow. So, balo. Kaya, dito, talagang, ngayon, nung kami nag-GGG, napag-aralan namin ito. Kaya yung mga mag-disciple, ito yung dalim. Aba ni Wyatt, minute namin, binibilang natin. No? Alam ko, 8 or 9 na bilang natin. Ngayon, ilan sila? Okay. Ngayon, huwag na natin dagdagan. Hindi natin maiwasan, meron. Yung iba sa inyo na nawido, nandun kami. Okay? Ayoko magbanggit pangalan. Kilala namin yung asawa nila, bata pa sila. At nakakita namin yung wife. Balong ko. Pero kita ko, yung struggle, naging parang, yung patuloy. At nasa Panginoon sila at napakaganda. Kaya yung mga widow, gusto ko namin kayo encourage. Of course, may mga senior tayo, mas lalo po yung mga senior na mga widow. Ngayon, yung tinutulungan, nakita namin, nagpasalamat ako sa Panginoon dito Nung binasa, yung mga walang pamilya, dapat tulungan. Nung tinitingnan ko kayo, sabi ko, mga widow to, pero ang yaman nito. Dapat tayong tulungan ito. Sabi ko,
Nagpapasalamat ako na meron sa inyo, may trabaho, masipag, at talagang dito, wala ng pamilya, pero kayo may pamilya. Tama ba ako yung mga widow? May pamilya po kayo. Ibig sabihin, may anak, o kaya kaya mga trabaho, may tumutulong sa inyo. Tama? Ngayon, eto. Kapag dumating na ang mga balo natin o kapatid natin talagang wala. Walang anak, walang kapatid, walang nanay, walang tatay, wala lahat. Hindi lahat. Ito pa mabigat. At hindi niya na kaya magtrabaho. Tutulungan ba natin? Sa banal na kasulatan, kasama po sa pamilya, dapat po siya tutulungan. At nakakalungkot, mga kapatid na yan na nagsasaper, walang dumalaw, walang tulungan. Kung ngayon minsan, hindi mga mananampalataya. Minsan nga, wala pang pagkakilala sa Diyos, pero may habang tayo pa. Ba dapat po natin sila. Kaya lahat po ng mga bagay, may mga pagkakataon, minsan ang naitutulong natin hindi lamang pinansyal. Hindi, minsan napakahalaga ng pagkarugay, pagdalaw, pagdamay. Kaya, yan po, mga iba't ibang yan, meron tayo sa church niya. Okay. Dito tayo magwawakas. We are a family of believers. Therefore, sabi po Galatians 6:10, as we have opportunity, let us do good to all people, especially to those who belong to the family of believers. Tanungin ko kayo, bilang mga anak ng Diyos, gagawa tayo ng mabubuti, no? Lalo na pag meron tayong pagkakataon, kanino? 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 O, basahin nyo. Ay, kulang po. Ang sabi, therefore, as we have opportunity, let us do good to, ayun, to all people, especially to those who belong to the family of believers. Parang ganito, kung may pagkakataon po tayo, tutulungan natin ang mga tao. Halimbawa, yung kapitbahay mo. Pagkatapos, iglesia siya. O saksi, alam niyo yun? Or Muslim. Kung ano man siya. O kaya walang relihiyo. At nangailangan siya. Emergency. O nasusunugan. Anong gagawin? Di ba tutulungan natin? Alam nga naman sabihin natin, ayaw mo masunog ang bahay, hindi mamatin yan. Mali. Hindi tayo mga anak ng Diyos. Bakit? Kasi kasama po natin, utos sa atin. No? Kaya ako natutuwa po sa mga Facebook, maraming mga good works na kung saan pinakikita nila. No? Minsan nga sinusubukan pa eh. Nag-ano ng kunwari, pagkatapos, yung iba tumutulong, iba hindi. Aba, yung palang gustong tumulong, bibigyan pala siya ng pera. Pagkatapos po, we are members of God's household. Tama? Consequently, sabi po sa Ephesians 2:8 and 2:19 and 20, consequently, you are no longer foreigners and strangers, but fellow citizens with God's people and all members of His household, built on the foundation of the apostles and prophets with Christ Jesus Himself as the chief cornerstone. So, ang sabi po, hindi na po tayo foreigners, strangers, but fellow citizens with God's people and also member of His household. Ang bawat isa po sa atin, citizen ng with God's people. Kasi citizens of heaven. At saka po, sabi po, tayo po ay members of His household. Member tayo. May mga church po, meron silang pinipirma yun, parang as member. Di ba? Meron silang gano'n eh. Sa brethren at sa kapatid at sa lalakyan ko, wala po kami pinipirma ng gano'n. No? Minsan nagplano kami, nahirapan kami. Kasi baka hindi kayo pumirma eh. May mga gano'n eh, no? Parang, pero actually, pag tingnan natin, may mas malalim po na tayo po ay miyembro ng household. At walang iba kundi ang ating pananampalataya at ginawa ng ating Panginoon. Ang tanong ito, paano ba tayo talaga nagiging miyembro? Halimbawa, talking about local church, madali.
Kapag umaatin po tayo madalas, mag-aalasal, nandyan tayo. May mga pagkakataon po, minsan hindi tayo makatin kasi malayo bahay natin at may trabaho tayo. At panghuli ang sabi, we are all in this together. Pakisabi nyo nga, lakas. We are all in this together. Ayun. Talagang sama-sama tayo. Anong sabi? If one suffers, no? If one part suffers, every part suffers with it. If one part is honored, every part rejoices with it. Kasi parang tayo sa katawan eh. So, pagka may problema at nagsasaper ang isa nating kapatid, malungkot tayo. Ano man yun? Hindi ko tinatanong, sino matagal may kasama niyan? Hindi. Nagka-problema sila, kasama tayo. At tutulong tayo para sila'y mabuo. Maunawain tayo. Mga bagay na kung saan tayo gusto nating ipakita na tayo talaga yung mga anak ng Diyos. Bubuuin natin sila. Tulad ng parent trap. Magulang nila. Later on, nabuo sila. At ang sabi, if one part is honored, every part rejoices with it. Kapag kayo mga anak ninyo, honor, inilagay sa Facebook, ilike natin. Ilove natin. Praise the Lord. Nakapagtayo ng bahay, wow, amen, blessing. Is rejoicing. Isineshare niya. I-like nyo, pwede, di ba? Naka-upload, salamat, naingatan, nilagay niya, no? I-like natin. Ako nilalay ko na lang lahat eh. Ultimo siopaw na nilagay ko, nilalay ko. May pagtabi ko. Oh, pritong galunggong, naka-picture eh. Nilalay ko na, baka magtampo pa, ganun eh, no? At mga ganun eh, no? Kasi hindi ko alam bakit niya nilagay. Sabi ko, siguro ang tao ito ay masaya. Hindi natin alam yung context eh. Kasi we are reading, by the way, every messages according to our personality. According to our emotions. Kaya kami, pag nagkukwentuhan ni wife, pag may mga messages, may drama pa yan. Pero actually, may text message lang yun. Di ba? Kasi pag binabasa natin, personality natin, nandoon. Kaya kayo, kapag kayo nagwagi, masaya kami. Amen? Amen. Praise the Lord. Nanalo yung anak niya. Nanalo sila. Praise the Lord. Namasyal sila. Singapore. Hindi nga lang ako sinama. Ba't natutuwa tayo? Kasi kasama sila eh. Pero pag nabalita natin, may problema sila, may sakit sila, whatever, andun tayo. Kung kaya natin punta. Because we suffer. Kasama natin sila. Yan ang tawag ng isang yan ang isang tunay na relasyon na ginawa ng Panginoon sa atin. Kaya ang church po talaga isa-sama may relasyon mga kapatid. Hindi yung sa umpisa siyempre wala tayong kilala. Pero dapat mabilis kasama tayo. Kaya nga napakaganda nung pagkatapos ng church, hindi tayo umuwi kasi meron tayong pagkain. Gustong-gusto ko po yun. Bakit? Kasi nakakapagkwentuhan eh. Kung araw, maliliit pa kami. Ewan ko, minsan, malayo na yung church. Pag uwi mo, gutom ka pa. Nasa loob ka pa, pinagsasara na yung bintana. Parang gusto ka nang parang sara yung bintana. Ilalak na. Eh wala kami. Yung church po namin, nasa cemetery eh. Ewan ko ba, ba't yun ang binili? Di ba sir, yung church natin? Pero okay naman. Nagustuhan ko na later kasi natira po ako na sa church. Ang tahimik ng aming kapitbahay. Pati pasyalan namin. Hanggang ngayon, X16 po yun. At okay. At ngayon, napakaganda po nung sa mga kapatid. Kasi sa umpisa-misa, hindi mo alam. Pero nung ako lumalaki na po sa iglesia, napakasarap pala, napakasaya sa church. May kaibigan ka, may kapatid ka, may kasama ka, may dumadamay sa'yo. May kapatid. Ang nanay ko nga, kumpleto eh. Ang mga ano eh. Nagtagpagkwento. Di ba? Bakit? Pag walang plancha, binibigyan ng plancha. Pag walang ulam, binibigyan ng ulam. Kaya mga kapatid, pagpatuloy natin, kung may mga hadlang, pagpe-pray natin ang sila. Tayo po isang kapatid. Ngayon po ako'y natutuwa sapagkat meron po akong kamag-anakan na kung saan i-dedicate yung kanyang anak.
Sabi niya, pwede ba? Ako, syempre, gusto ko araw-araw, pwede na. Kasi gusto ko po yun. May dedication ng bahay, meron yung anak nila. Kahit hindi ko pa siya na-meet, pero na-meet ko na po ito. At tutusin, napakasarap, napakasaya. Kasi nasi-share natin ang salita ng Panginoon. Sila din nararamdaman nila, sabi niya, meron pala talaga, kumbaga ang mga kapatid, ang mga kapatid na pwedeng tumanggap sa atin. Okay. So manalangin po muna tayo, pagkatapos po, isusunod ko po yung dedication, pagkatapos ito yung ating offering. Tapos meron tayong prayer and dedication. So, tayo po natin, tumayo muna at panalangin natin, okay? Tapos tatawagin ko si Kate at dito sa Panginoon, salamat po sa umagang ito. Salamat sa inyong kabutihan at katatagan. Salamat sa ginawa niyo sa aming buhay. At salamat sa inyong ginawa po ninyo sa bawat sakto sa amin. Salamat po sa inyong mga anak. Salamat po sa lahat ng mga bagay na ginawa niyo sa amin pong kalagitnaan. Sa amin pong mga natunghayan sa inyong mga salita. Ito po ay patuloy po namin naisip na gawin at mapit sa aming kalagitnaan. Pagpalain po ang bawat sakto sa amin. I-bless niyo po. Sa pananalaan ng Panginoon Jesus. Amen. Amen. Okay, tawagin ko si Kate, anak niya. In fact, pwede po tayo makaupo muna at ang alam ko, pangalan ng kasama niya ay Carlos ba? Carlo. Mamaya tatawagin ko yung buong pamilya ni Tess. Anak, kapatid, buong pamilya. Okay. So ito si Carlo, ito si Kate, okay? At of course, siya po ay yung apo ni Tess. At meron ka ng apo sa tubo. Ba't ka naman matanda ako sa'yo? May apo ka na sa tubo. Okay. So anong pangalan nito? CRC. Okay. Kala ko sa CRC. Okay. At si Carlo. Okay. In fact, ang dahilan, magtitinan po natin, bakit po nagdededicate tayo? Di ba? Kasi, magtitinan natin, pagkakausapin po natin mag-asawa, sigurado, gusto po nilang ipayag yung kanilang kaligayahan at pasalamat na ginawa at binigay ng Diyos sa kanila, sa church. Tama ka? Yung kaligayahan, kasi naranasan po natin yan, yung kaligayahan na ikaw ay magkaroon ng anak. Ito yung unang anak, di ba? So, ang kaligayahan. Ngayon, parang ibinabalik natin. Ang sabi sa banal na kasulatan, ang anak po ay isang kaloob ng Diyos. Di ba? It is a gift from God. So, sa madaling salita, ang mga anak po natin ay parang isang regalo, no? Sa atin. Talagang makita po natin yung kabutihan ng Panginoon sa isang pamilya, sa isang bayan. Kaya gusto ko sabihin kay Carlo, kay Kate, talagang ito ay pinagkaloob ng Diyos. Of course, yung ibang katayuan natin, yung iba pinagkalooban ng isa, yung iba wala. Ang nanay ko, pinagkalooban ng isang tribo eh. Dalawa, sorry, no? Kaya lahat po na makita nyo, kapatid kong tunay yan. Isang tribo po eh, no? At ganun talaga, no? Yung ibang gusto naman talaga, hindi. Kasi may separate ang Lord. Pero ito ay ipinagkaloob ng Diyos. Ngayon, in-exhort tayo, bagamat sila po ang nidedicate para sa ating lahat, na tinetrain natin ang ating mga anak sa turo ng ating Panginoon. At ang sabi nga po, hindi siya lalagyan. Train up a child the way he should go. When he is old, he will not depart from it. Yun ang sabi. Ang sabi ni Pablo, di ba, sa Ephesians, di ba, we will teach them, admonish them in the training and teaching of our. Kaya lahat tayo, magandang marinig yan ni Carlo at ni Kate, na kung saan ang anak nila, si Cersei, ay papalaki nila sa tamang turo ng kanya, ng ating Panginoon. May mga pagkakataon pa, may ninong, sila din kasama. May lola, di ba? May lolo, na kung saan sila dapat katulungin. So, ipapanalangin natin sila. Tanungin natin, muna kayo. Kayo ba'y handang manalangin para sa kanila? At maging modelo para sa kanila mag-asawa?
Yes, kahit minsan hindi natin sila makita, malayo ang bahay nito, mga to, sa Taytay, bakit ito nag-aaral. Pero hindi natin lang, baka sa Sunday, nandito to. Gusto niyo ba ito? Matin ng every Sunday? Yes. Pag wala kayo sakyan, bibili namin kayo ng ninitis. Okay? Ibig sabihin, gusto namin pahig sa iyo, welcome kayo. Every Sunday. Gusto namin kayong lalo pang makilala. Kasama kami sa panalangin sa inyo, pasalamat at pag-ibig. Kayo naman, gusto niyo siyang si Sir C ay palakihin sa tulong ng ating Panginoon. Yes. Alam mo, ang magandang bagay na unang gawin, tuwing gabi, magsama kayo, manalangin kayo. Ipanalangin niyo si Sir C. Si Sir C ay babae. So, ilang buwan na siya? Isang buwan lang. Ayos, ano? Tingnan mo nga naman. Ang ganda po, ng isang buwan, dinededicate. Kami dinedicate, 7 taon, 10 taon, 20 taon. Ang tagal, no? Kaya maganda po ay tanggap tayo na okay, tawagin ko na. Meron akong ninong-ninong dito. O, punta nga kayo dito, mga ninong-ninang. Punta kayo dito sa harap. Kasi sabay-sabay na nating papanalangin siya. Bagamat alam po sila, dumalangin din at nagpasalamat sa Panginoon. Amen? Ninong, dadalawa lang kayo, dagdagan nyo naman. Dito kayo, ha? Ganda po yan. Ninong ka na. Akala, i-dedicate kita eh. Hindi, wala si Lucas kasi siya yung... Okay. Pero pwede na rin yan, ha? Pag pinigualuan mo siya, hindi ka lang sa lola. So ito yung mga ninang-ninang, okay? At of course, kaya kasi na tinawag, tinanong ba, gusto ko na rin tanungin, ay punta, kasi family tayo eh. Yung kamag-anak to, lola, lolo, pwede ba pumunta kayo sa harap dito? Kasi para makilala kayo, lahat ng may mga, okay, lahat kayo dito. Hindi ko natatawagin yung kamag-anak kasi kasama ako dito. Sila, okay, so ito si Tess. Si Tess, of course, kilala ko po yung kanyang asawa, kinuha na ng ating Panginoon, pero nandiyan po siya. Kulang pa po yan. Marami pa po yan, okay? Pag pinunta nyo rito, baka na tayo lumabas, sila lang nandito. Nandiyan sila. Kaya, yung kukuha ng picture, mag-picture kayo, ha? Kaya ko yung tinawag ko na, gusto ko sabihin sa inyo, as New Community Christian Church, maging yung pang-magpapadedicate. Nais namin kayo i-acknowledge, pasalamatan, na kayo ay natin. Ako ay nagpupuri sa Panginoon sapagkat kayo natin. Ilan man kayo nandito, kung ano man, anumang araw, nandito. Gusto kong sabihin sa inyo ngayon, Pasko na, may Christmas party tayo. Tama ba? Hindi ko lang alam kung saan, kung sa Tagaytay yan, o kung hindi natin alam. Tama ba, meron tayo isang natin, alam? Sa ganyan. Ngayon, pangalawa, ito. Para tayo din, kapag ka nag-dedicate, isip ko lang, ganun din gagawin ko sa inyo. Tatawagin ko, isama ninyo buong pamilya natin. Kasi para ma-share natin lalo ang pag-ibig ng Panginoon sa kanila. Kaya yun yung gusto natin. So, salamat sa Panginoon natin. Paano panagyan natin siya? So, ayun po tayong lahat, papanalangin natin. Pagkatapos, kung sino man yun sa mga offerings o ikaw sa atin. Okay. Sa mga po natin sila manalangin at dedicate po natin searching. Kung gusto nyo pong extend ang inyong mga kamay sa kanila, isama po natin. Panginoon, salamat po sa umaga nito. We thank you, Lord, and we thank you especially sa aming Panginoon Jesus who died for us. Na siyang namatay para sa amin. Ang kanyang dugo ay nabuhos para sa ikapapatawad at ikalilinis ng kasalanan natin. O Lord, kayo po ang aming tinatas dito sa aming po kaligitnaan. Dedication man, fellowship man, anuman po, kayo po ang una sa lahat, ang aming Panginoon Jesus. Sa umaga pong ito, O Lord, dinadalangin po namin at nilalapit po namin sa inyo ang buong pamilyang ito. Ang kapatid na Tess, ang kanyang mga anak, ang kanyang mga apo at apo sa tulo, ang kanyang extended family, O Lord. Pinagpipray po namin. Nakataas po ang aming kamay sapagkat
gusto po namin silang i-bless. Tawagin kayo, ang inyong presensya, ang inyong kapangyarihan ay lulubog sa kanila. Sa umaga pong ito, dinededicate po namin, kasama po ng mga magulang, si Cersei sa inyo. Sa kanyang unang buwan, ang dalangin po namin ang inyong pagpapala ay isa sa kanya. Hanggang siya'y lumaki. Bibigyan po ninyo siya ng karunungan galing sa inyo. Bibigyan niyo po siya ng kanyang pangailangan at lalong higit kalusugan. Ang inyo pong anghel ay sasama sa kanya at iingatan siya. I-bless niyo po siya. Cersei, we dedicate you to our Lord Jesus Christ for keeping, for blessing, for protection, and provision. In the name of the Father, and the Son, and of the Holy Spirit, everybody will say, Amen. Salamat ka mga kapatid. Praise the Lord. Ayaw mo po. Magandang umaga po sa ating lahat. For our tithes and offering, there is no treasure on earth like the treasure that awaits us in heaven. Hindi po ba na yun ang mas importante para sa atin? Shouldn't that be where our heart lies? That's why we must practice tithing to show God that our heart lies not in our wealth on earth, but in a wealth of spirit and faith. Nothing we own is as great as that which we will one day inherit in heaven. This humility is holy to the Lord. Our heart is tied to what we value most in life. Jesus spoke of the truth when he stated in Matthew 6:21, "For where your treasure is, there your heart will be also." Instead of valuing and building treasures on earth, Christ urges us to store treasures in heaven. Again, sa Matthew 6:19-20, "Do not lay up for yourself treasures on earth, where moth and rust destroys, and where thieves break in and steal. But lay up for yourselves treasure in heaven, where neither moth nor rust destroys, and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also." No amount of coaxing, motivation, or forceful emphasis or exhortation can make you give more to the church. So sa ating personal na relationship with our Lord, everything else is left between you and our Lord. Our relationship with Him is more than important. Through our tithes and offering, we show how much we value Him, praise Him, and glorify Him. May I ask our leaders pass the offering bags?
Nalangin lang po tayo sandali sa Panginoon. Lord Jesus, we thank you today and every day. We are always thankful and forever grateful for what you have done for us. You alone deserve all glory and praise. You alone are God. Make use of what we offer for your greater glory, for the expansion of your church, and for the growth of its ministries. Make us better stewards of the riches you have provided. Bless our sources of income, our businesses, our work, and our employers. Continue pouring forth your blessings over each and everyone here at NCCC. We love you and we praise you all the days of our lives. In Jesus' name we pray. Thank you, Dennis. Okay. Announcement lang po pagkatapos po ay sa ating prayer and benediction. Ano po. Sa Sunday po, ang ating speaker po ay si Dylan. No? Elder po siya sa GCM at kasama po natin sa Sunday. So, dito po. Nakapag-speak na po sa atin isang beses sa Sunday ay nandito po siya at mag-share sa Sunday. At hopefully, sana po ay nandito tayong lahat. No? Natagdagan natin ang bangko natin. At pangalawa po, iniimbitahan po natin ang mga lahat para po sa ating lunch, maging sa ating mga dinedicate kanina, kasi meron po tayo dito lunch. So, lahat po tayo ay kakain po sama-sama. Okay, malungkot man sabihin, pero siya po ay babalik na sa Amerika at nais po namin ipag-pray at kasama po ng kapatid na Maricel, si Sunny, si Kuya, si Ate. Pwede pa titisang pumunta sila sa harap. At, okay. Hindi dedication to, pero prayer. Pwede na rin dedication. Tawagin natin sila, okay? So, si Sunny, si Sel, okay. Ang flight po nila, pabalik po sa Amerika ay sa Thursday. Hindi ko nagkakam. At sabay na po sila yata Thursday, pero magkaibang aeroplano. Okay, sige. Kung nahirapan kayo, sabayan na din namin kayo. At sila po ay sa Thursday. At sila Kuya, of course, mas matagal-tagal no, na pumunta. Matan sila siyempre sa kasal ni Raya. At sila Marcel, I think 3 weeks lang yata, no? Almost 1 month. Pagkatapos sila matagal. No? At tinawag ko rin sila bago manalangin. Nagpapasalamat ako no, kay Kuya at kay Marcel. Kahit in fact, nasa US sila, ate, talagang sila po ay sumusubaybay sa atin. So talagang lahat po ng mga prayer request natin, alam nila. Okay? Lahat po. Kasi po, ina-acknowledge po natin sila, hindi lamang po member, hindi actually kasama at leader po ng ating church. No? At sila po ay hindi lamang nanonood, kundi minsan during weekdays, kaya naku-communicate po namin sila. At minsan kasama rin po sa Zoom. Kaya Kuya, Ate, Maricel, medyo, at sana nalulungkot kami pagka kayo ay sa Webes uwi. Extend nyo na lang hanggang Pasko. Okay, so, pwede daw. Okay, i-cancel na yung ticket. Hindi naman mahal kasi. No? At actually po, panalangin din natin. In fact, baka hindi nyo alam, tawagin natin pamilya dito. Ang kapatid ko nandito, dito si Dan eh. Dan, Ram, palika nga kayong dalawa dito. Para nalalaman kung sino yung magkakadikit. Kasi family tayo eh. Alika kayong dalawa rito. No? May kapatid pa, kasi dati po, ang church po, maraming mga kapatid nandito nung hindi pa nag-a-abroad. Sila po later nag-abroad, pati mga anak. Pero dati po ay siguro pagkapapupuntahin po, kulang ang Burger King no, sa mga extended family. At sama na rin sa ating mga panalangin. Of course, bunso pong kapatid ni Kuya, baka hindi niyo po alam si Dan. Mga kapatid po yan. Okay? Kasi, alam po ninyo, si nanay nila, si Mama Nuding, talagang member po daw natin. Nandiyan kasama po. Original po yun eh. No? At nabalo din po ang tumayo din tatay, si Kuya. No? Then eventually, alam, ilan? 2 years old. Oh, grabe. 2 years old. Si Dan, nung wala si Mama Nuding. Ilan taon po ba si... Ay, okay, si tatay pala. Nung nabalo, no? So, ang bata pa ni Mama. 30 plus lang siguro. Ganun. Ako, 17 years old. 17 ka lang. Nung pong nakausap ko si Mama Nuding, sabi ko, ba't hindi po kayo nag-asawa? Talagang hindi. Muna sa Panginoon. Pangalawa, sa mga anak.
At si Kuya, parang tumayo siguro, nagtulungan. No? Yun mo ha, hirap ng buhay. Ang kinabuhay po nila, okay, pero, marunong si Mama natin, nagtinda yata. Ngayon, naglulusog. Nagka-diet lang yun. At nag-exercise lang yun. Well, panalangin ko po, pagkatapos magpo-close ng prayer, si Kuya Rudy sa atin. Okay? Patatayin ko po kay mamaya as closing prayer ni Kuya. Kasi pagpe-pray niya, yan si Sisi. Pero panalangin ko po muna sila. Panginoon, salamat po sa umaga nito. Salamat sa inyong kabutihan sa amin. Salamat po sa pamahinga nito. Tunay po, Panginoon, mga karyon at extended family na na hindi mag-asawa na, katulad ni Maricel, ni Sano, maging ang kanilang mga kapatid, kamag-anakan, na kasama po namin, iba ay nanonood. Kami po ay na-bless po sa kanila. Hindi lamang po sa inyong mga salita at patotoo nila, maging sa mga material at physical ulo, marami po silang ginawa. Ginamit niyo po sila para sa amin. Kaya po kami ay nagpapasalamat sa inyo, sa inyong kabutihan, sa amin sa pagitan nila. Dalain ko po na sila po ay inyong patuloy na pagpalain. Lalo na po ang mga biyahe sa Webes, si Kuya, si Ate, si Shani, si Seth, na uuwi. At salamat po sa paghingan niyo kina Marina, kina Lomi, kina Ate Loli, kina Jojo, kina Monica, at iba pa na bumalik. Kung paano niyo po sila ingatan niyo po sila. Hanggang makabalik sila sa kanyang pamilya na payapa. Patuloy niyo po silang gamitin. Hindi lamang dito, maging doon sa church na kanilang ginagawa. Hingin niyo po sila ng traveling mercy. Lalo na po kanilang mga kalusugan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayun po tayong lahat at ipagpe-pray po tayo ni Kuya. Maraming Diyos, salamat po sa araw na ito, Panginoon. Salamat sa iyong presensya at salamat sa lahat ng mga tao dito at sa pag-ibig na meron kami sa bawat isa, Panginoon. Lord, maraming salamat sa iyong mga salita na aming natumayan sa araw na ito. Lalo na po ang pagiging isang pamilya, Lord, na ang lahat ay nagdadamayan, lahat ay kikisa, at lahat ay nagmamahal sa bawat isa, Lord. Manatilihin niyo, Panginoon, ang pagmamahal na ito sa iglesia ito. At mahal namin ang iglesia ito, Panginoon, sapagkat naman namin kami ay miyembro ng pamilya, Panginoon. Salamat, Diyos. At patuloy niyo pong bigyan ang aming panalangin. At Panginoon, sana po sa pagbalik namin at hindi naman tagal, ay natin na kami sa pinanalangin na bagong lugar, Lord. Salamat po, Panginoon Diyos. We pray in Jesus' name. Amen. Anyway, God bless po sa ating lahat. We will close this next one. Amen. Let's all praise our God. Sing our
Into the darkness you shine. Into the darkness you shine. Out of the ashes we rise. There's no one like you. None like you. Is our God is greater. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer. Awesome in power. Our God is greater. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer. Awesome in power. Our God. And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us?